Sabi ng madaming wealth gurus, abundance mindset daw ang kailangan. Yun daw ang susi para yumaman. Pero sa totoo lang, as a real business owner, delikado yan. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang o small business owner ka sa Pilipinas. Naniniwala ka ba sa abundance mindset? Kung oo, ishare mo sa comments. Curious ako. Minsan, mas kailangan natin yung tinatawag kong warrior's mindset kesa sa puro positive thinking na parang nakikita ko wala na sa realidad. Para din ito yung sinasabi ng iba na work smart, work smart. Hindi rin eh. Hindi lang yun ang equation. If curious ka about dito, meron din akong video about that. Ilalagay ko yung link sa description. Ito kasing abundance mindset, hindi ko maalala kung saan ko siya unang narinig. Pero I think nabasa ko ito sa book ni Napoleon Hill, yung Think and Grow Rich. And since madaming wealth gurus na binibase yun, yung idea na yun sa kanila is nakita ko na medyo sikat siya sa mga platforms dito sa mga YouTube, sa mga TikTok, etc. Hindi ko sinasabi na mali si Napoleon Hill, pero kailangan mo ng context sa abundance mindset. Kasi isipin mo na lang ikaw, subukan mong i-apply yung abundance mindset. Kasi ang sinasabi nila doon, think big, huwag kang magpipigil, money is everywhere. Think of the money as you already have. Yung kasi yung concept nun eh. But kung titingnan mo, reality hits. Maliit o limited lang puhunan mo sa business mo. Madami kang gastos, suppliers, pansweldo, permits mo, mga bills mo. Limited din yung hindi lang pera, oras din natin. Limited din yung energy natin. Kaya kung as a small business owner, nagsisimula ako, nag-all in ako, sa abundance mindset na yan, baka nalugi na ako agad. Hindi nyo na nakita yung Swift Enterprises sa Shopee, Lazada, wala na ako sa Google. Kasi sa start pa lang, kung nag-all in ako agad, baka wala talaga. Nalugi na ako. Yung concept ni Napoleon Hill o yung ibang mga wealth gurus about abundance mindset, well, hindi ako fan ni Napoleon Hill. Okay naman yung sinasabi niya na kailangan mo ng abundance mindset kung mababa ang self-esteem mo as a person na kunyari iniisip mo, hindi ko deserve to, hindi ko deserve yan. Pero, too much of everything is bad for you. So, kung too much abundance mindset na feeling mo, deserve ko lahat yan, nagsisimula ako ng business, kumita ako ng ganito, pili agad ako ng sasakyan, o pili agad ako ng luxury car, kung ano-ano. Ibang usapan yun. Kasi baka sa sobrang abundance mindset mo, madelusyon ka na din. Sa ibang video ko na ito i-discuss kasi hahaba pa yung discussion natin dito. Sa ngayon, pag-aralan muna natin yung warrior's mindset. Bali, ano ba yung warrior's mindset? Para sa akin, ito yung opposite ng abundance mindset. Ang warrior's mindset, ang focus nun is to be grounded on reality. Ano ba ang katotohanan? Ito lang ang pera ko. Ito lang oras ko. Ito lang ang kaya kong gawin sa isang araw. Napaka-importanting dapat malaman mo yun. Lalo na nagsisimula ka ng business mo. Basically, itong difference. Pag abundance mindset, ina-assume mo na unlimited and deserve mo yung lahat ng money, energy, and time sa buong mundo. Ang warrior's mindset, baligtad. Alam mong limited ka, hindi unlimited. Kaya careful ka. You deserve that good things in life, pero you also need to work hard for it. Earn and protect your resources. Hindi ito yung iniisip nyo na, ay, masyadong negative. Hindi ito negative. Ito ay pagiging strategic. Strategic ka sa paggamit ng limited resources na meron ka. Dahil bawat piso, pinapahalagahan. Ina-apply ko ito hanggang ngayon sa sarili kong negosyo. Kunyari, para makatipid ako sa delivery fee, ginagawa ko, ina-check ko, next week ba tataas o bababang gasolina? Pagkatataas, ay, magpapa-full tank na ako bago tumaas. 'Di ba? Kung bababa, ay antayin ko muna bumaba yung presyo ng gasolina bago ko magpa-full tank. That way, kahit maliit lang, nakakatipid yung negosyo ko. Same din naman eh, di ba? Number 2, yung mga taong ko, kung hindi ko naman kailangan ng extra, hindi na ako mag-hire. Mahal din magpasweldo eh, di ba? Hindi ko naman kailangan ng magandang opisina, ba't ako mag-rent ng mamahaling opisina? Yung mga ganun ba? Yun ang warrior's mindset na sinasabi ko. Oo, di ba? Maganda yung opisina, iniisip mo, ay, pag nakita ng clients ko, maganda opisina ko. Hindi nila ako mamaliitin. Pero sa lagay ko, hindi naman madalas akong binibisita sa opisina. Hindi ko nakikita yung worth para kumuha ko ng mamahalin na opisina. Pag nagsisimula ka ng business, sorry, pero kailangan mong maintindihan na kailangan mo din matuto na i-manage yung pera. Siyempre, kunyari, kumita ka, oo, gusto mong mag-abroad agad, gusto mong mag-enjoy agad. Pero alam ko din na may mga suppliers ako na kailangan kong bayaran. Madami akong kilalang negosyante na umangat tapos biglang na bankrupt. Kasi kumita sila pero hindi nila iniisip yung future. Meron silang term sa supplier, hindi nila binayaran. Eh, di palaki ng palaki yun hanggang sa hindi na sila sinuplayan. Bagsak yung negosyo nila. Isipin mo lagi na pag kumikita ka, yung mga suppliers mo kailangan mo bayaran, may mga tao kang kailangan sahuran. Kaya hindi lahat ng kinita mo sa'yo yan. Meron yan na kailangan mong mga bayaran sa iba. Hindi porket may laman yung bank account mo, sa'yo lahat yun. Kasi ang dami kong kilalang mga negosyante na yumaman tapos
biglang nalugi, bigla silang bumagsak. Kasi hindi nila na-manage na maigi yung pera nila. May mga biglang nalulun sa sugal, sa luxury. Dahil sa luxury, nawala din yung business nila. Nagkaroon na maraming utang sa credit card, yung mga ganun. Kaya importante rin talaga na grounded ka sa reality as a small business owner. Yun yung pangit kasi na pwede mangyari kung nawala yung warrior's mindset sa'yo as an entrepreneur. Hindi din kasi argument yung sinasabi ng iba. Hindi ba yung malalaking kumpanya, laki-laki ng ginagastos nila na parang napakarami nilang pera, dami nilang project na ginagastos, kagaya nila SM, ganun. Alam nyo, kung tutuusin, yung mga kumpanyang yan, kaya lumaki yan. Kasi meron silang warrior's mind. Si SM, napakalaking kumpanya, hindi yan pumapayag ng cash on delivery pa nag-supply ka. Matagalang utang yan. Kasi pinoprotektahan nila yung assets nila. Meron nga akong kilala na supplier, ayaw niya mag-supply kay SM kasi sabi niya ang kulang na lang daw sa kontrata, iabot na niya yung pera kay SM. Ganon nila pinapahalagaan yung pera nila. Kung yung mga kumpanyang malalaki ganon, mas lalo tayo na small business, dapat lalo natin pahalagaan yung pera natin. Kasi sila nga billion na yung binamanage nila. Pero hindi mo sila makikita nagwawaldas sa walang kwentang bagay. Lahat ng gastos nila, merong rason, pinoprotektahan nila yung pera nila. So, anong mga practical insights para ma-practice natin yung warrior's mindset? Unang-una is, kailangan natin ng budgeting. Bawat piso ng negosyo mo, mahalaga yan. Check mo yung mga bangko. Ultimo sentimo naka-record yan sa bank account mo. Ganun kahalaga ang pera mo. Huwag mo itong gagastusin sa mga walang kwentang bagay. Lalo na nagsisimula ka pa lang. Number 2, risk management. Simula ka sa maliit, saka mo siya palakihin. Meron na rin akong mga na-meet na gusto nila magnegosyo, tapos malaki agad ang gusto nila. Gusto ko magsimula, 5 milyon agad ang puhunan ko. Tapos, nagkamali siya. Ubus yung puhunan niya. Masaklap pa doon, inutang niya yung puhunan niya sa bangko. So, biglang nag-default yung payment niya. So, meron na siyang bad record sa bangko. Kung meron na siyang bad record sa bangko, hindi na siya makakautang kung meron siyang bagong business idea. Risk management is important sa lahat, hindi lang negosyante. Number 3, proper decision making. Huwag kang bibili ng isang bagay na hindi mo pinag-isipan. Kung nafe-feel mong emotional ka, na feeling mo kailangan mo, masaya ka, or galit ka, kaya mo gustong bilhin, basta naramdaman mong emotional ka, huwag ka munang bibili. That's a general rule of thumb. Pag-isipan mong maigi palagi. Yun lang. Basic concept lang naman ng warrior's mindset. Pero kailangan minsan mapaalalahanan yung mga small business owners. Ito naman guys, yung mga common pitfalls na nakikita ko regarding sa warrior's mindset. Unang-una is overspending kasi yung tingin nila, darating naman yan eh. Darating naman yung time na kailangan ko ng napakalaking opisina. Kaya kukuha na ako ng magandang opisina. Wait lang, kailangan mo na ba ngayon? Gaano kalaki matitipid mo na magagamit mo pa pangkuha ng maayos na empleyado? Pangkuha ng stocks mo para meron kang mabenta, pang marketing mo. Ibis na gastusin mo sa mga ganung bagay. Number 2, mga loans kahit hindi pa kaya. Alam nyo, masarap tingnan na marami kang pera sa bangko. Pero pag inutang mo, may interest yan. At yung interest mo, babayaran mo yan. Pag tulog yung pera mo sa bangko tas inutang mo lang, wala lang, andun lang yun. Lugi ka pa sa interest ng utang mo. Ang importante dito, pag nangutang ka, alam mong kaya mong bayaran. Huwag kang mangungutang ng medyo alanganin ka. Kasi once mag-default ka sa bangko, mas malaking problema yung darating sa iyo. Number 3, equipments. Nagsisimula ka ng negosyo, merong concept tayong tinatawag na MVP o Minimum Viable Product. Ano yung product na mailalabas mo na maliit lang yung puhunan mo? As small as possible, pero viable na siya. Hindi mo kailangan ng perfect agad na product. Kunyari, imbis na bumili ka ng malalaking machines kung meron kang gustong produkto, baka pwedeng magpagawa ka muna sa iba, bayaran mo na lang sila, imbis na bumili ka ng 100,000 o medyo nahalaga na machines, diba? At least meron ka ng product, matitesting mo agad, mamamanage mo yung risk mo sa company mo. Oo, kung nagpagawa ka sa iba, mas mahal yung production cost, pero mas maliit na dihamak yung upfront cost mo. Ganun kasing ginawa mo. Habang hindi ka 100% sure na viable and may market yung business idea mo, hindi ka muna magri-risk na bumili ng mamahaling machines. Because warrior's mindset is about managing risk to everything sa business mo, sa buhay mo, sa relasyon mo, lahat. Ngayon, sinasabi ko yung warrior's mindset, tatandaan nyo, mas okay na grounded ka sa katotohanan at lumalaban ka step by step habang umaangat yung business mo, kesa mabuhay ka sa delusyon na later on magsasuffer ka dahil madami ka nang nagastos na sa huli ang pagsisisi. So kung nagsisimula ka pa lang, isipin mo para kang warrior o sundalo. Konti lang yung bala. Pwede yang kunin ng iba kung hindi ka worth it. Kaya dapat pinapangalagahan mo sila at lagi kang mag-iingat.